So here is our presentation for the 20th Philly anniversary. Everybody's familiar with this, right? These were I encountered the Philly. Pagpasok namin, nakita ko si Frighted nagsasayaw. I think the celebration is about welcoming Frighted from Canada and also another priest from the US. Kilala niyo ba siya? Yung katabi ni Fry Mike? Yeah. Ang husay kumanta. Si Diba? What's his name, Fry? Bautista. Butch Bautista. Father Butch Bautista. From New Jersey. Okay. So, yan tayo, no? During the time, pinakilala sa akin si Father Oji, no? Yung sa gitna. And during the time, dito ko lang si Fry Mike, pagka binuksan yung kanyang tahanan, hindi lamang binubuksan yung kanyang pamilya, kundi pamilya na din ng mga Dominicans. Kasi nandun ang mga pari eh. Ano? So, another family yung binuksan sa akin. At hindi lamang mga kaparian, kundi mga puristas. Kaya napakaganda. Kasi every Christmas, nagkikita-kita doon ang pamilya ng mga Dominicano. No? Kaya, ito pa ang maganda. Namibigay eh. Namibigay ng mga raffle prizes. No? Si Father Bobs, tuwang-tuwa, natanggal tuloy yung pustiso. Ano? At ang champion sa inuman, ayan, si Friday. Oh, talagang naka-ready. Ready na ito. Tapos, ito naman yung mga filie, mga asawa ng mga Filipino. No? Tapos, kaya maganda, tuwang-tuwa yung mga kaparitan kasi bago umalis, lahat may sobre. Ano, hindi lang yung mga pare, kundi yung mga seminarista din. Yes, Father J.S. And Victor. At si Fry Joel, parating ganyan ang kanyang estilo. Natutulog. Kaya, we had a very good time. Medyo nahintulan nung panahon ng pandemya, pero right now, patuloy pa rin ito. So we thank Fry Mike and Sister Jessica for this. I was able to serve under 4 presidents of the Philly. Kauna-unahan, tinatnan ko si Fry Andrew. And he was the one who printed this consolidated plan. Fry Jimmy, libot ko na ito eh. Pero ito bang consolidated plan? Ito ba yung strategic planning? Very good. So, nung dati kasi, ang tingin ko sa Philly, ano, maganda yung gathering, no? Pero parang namamana sa dilim. Parang namamana sa dilim. At para-para. Pero nung dumating na itong consolidated plan, nagkaroon ng direksyon, nagkaroon ng vision, no? So, pupunta kami ngayon doon sa Alfonso Cavite, sa rest house. Bumili muna ng bukupay. Ito si Father Jerry. At napakaganda ng rest house. No, parang hidden paradise. Kaya itong dalawang Philly, talagang sayang-saya. Ang ganda. Napakaganda. Hindi ko sabihin pati yung mga wooden carvings na yan. Ano? Parang hidden paradise eh. Meron pang swimming pool yan. Ano?
Kaya napakaganda. Kaya makikita natin si Fry Jimmy because of his knowledge sa strategic planning, siya ang nagbuo ng plano. Kaya nagkaroon ng vision. No? At ito ang vision. We are former Dominicans in the secular world, living the spirituality of St. Dominic de Guzman and engaged in the preaching apostolate. Kaya luminaw. Yung dating kumbaga sa ano party-party lang. Ngayon nagkaroon ng direksyon. Pinagsalita kami ni Father Jerry Manlangit ang topic about the church. Pero nalimutan mo na kasi pagkagabi hindi mo malit. Kaya ako bartender lang. Ito yung mga champion si Fry Abe at si Fry Nick. Yes, Fry Abe. Ito yung full ensemble nung lahat ng mga umaten. Ang nakita mo dito si Fry Papang, yung dulo. Si Fry Papang, si Fry Roland. Roland. Si Fred. Galing pa sa Bicol yan. Tapos yung babang na yan. Okay, so yan ang original na umaten. Ngayon, I would like us to go back to our previous dreams. No? Say ito, 2018, Fry Andrew asked me to prepare a presentation. Kaya, ang nakita ko noon, ito ang parang gusto natin noon yung Philly Retreat House. And because we were in Alfonso, Cavite, kaya parang doon, no, tayo magkakaroon din ng sarili natin. No? With Philly Chapel, Philly Garden, Philly Recreation Room, at eto na, si Lebron. Si Lebron James ng Philly. Ang hirap kong ginawa ito, mabira. Pina-action ko pa si Fry Rainy. At ito yung mga gusto natin mangyari. Philly Radio Veritas speakers, Philly Daily Reflection speakers like Al Salita, the late Father Filoni, Philly Sunday Reflection speakers, at mga newspaper columnists. Pero ang talagang direksyon natin noon, itong gusto natin maging retreat master speakers. Kaya kinontak natin si Fry Al Loreto ng Perpetual Health. And we had several meetings, with our students also. At hindi lamang spiritual, kundi ito na din, and sana incorpore sa basketball. Kaya si Fry Andrew ang presidente noon, kaya siya may hawak ng bola. Tapos, ito yung Philly starting five. Tunod. Ako nasa early 70s ata yan. Kaya medyo talagang medyo na. Pero, nahalungkat ko sa baon. Nung bata pa ako sa Santo Domingo, ito ang nangyari. Wala na ngayon yan kasi nandun na yung Angelico ko. Kung natatandaan niyo pa yan. Tapos, O-taking na. November 16, 2018. Kaya ang naging presidente na si Fry Mike. And we are looking for the golden age of the Philly. Ang natatandaan mo noon, Bicol trip. Punta dun sa Bicol, maganda pagkasama mo yung bangko. Kasi si Fry Mike, kahit sa tayo pumunta, yan talaga, namimili ng magandang restaurant. Magandang kailan. Kaya magandang kasama yung bangko. Tapos, bago dumating sa Bicol, dito muna tayo sa Pio Francia. Ano yung pangalan mo, Father? Father Popoy ba yung pangalan mo? Father Goody. Goody Rowena. Maraming kaibigan daw yan ni Fry Edwin. Yung mga kabulas tulad nila noon, silang dalawang promotor.
Tapos, ang magandang nangyari noon, bago dumating po sa Bicol, may hotel. Ang problema lang, pinagsama kaming dalawa ni Fry Jimmy sa iisang kwarto. Ano? Eh si Fry Jimmy pala, pagkagabi, nananaginip, nagsasalita. Lahat ng lihim. Kaya pumakinig ako, sabi ko, sister, at tinalahat mo yung lahat ng lihim eh. But kidding aside, marami akong natutuhan kay Fry Jimmy. Kasi si Fry Jimmy, kaya hinahanga namin, napakagaling sa extemporaneous speaking. Kaya tinanong ko siya, Fry, paano mo gagawa yan? Urat-urat lang, magsasalitain ka, kaya mo. And he can manufacture something out of nothing. Pinatunayan yan nung magbigay siya ng eulogy kay Fry Nelson sa Iloilo. Sabi ko, Fry, hindi mo naman kilala si Fry Nelson. Anong masasabi mo dyan? Pero yung pala may template siya. May template siya, beginning, middle, end. Kaya tuwan-tuwa yung mother ni Fry Nelson doon sa eulogy ni Fry Jimmy. At ang isa ko pang natutuhan niya, to be proficient in speaking English, no? Ang sabi niya, nung seminarista pa lang siya, pagka magtatali siya ng sapatos, 3 times a day, merong nakalagay na libro, ang dictionary. So, every time na magtatali siya ng sapatos, 1 new word. Every review 3 times a day, 7 days a week, tapos monthly, yearly. Kaya very proficient. Very proficient. Thank you, Fry Jimmy. Ito yung may-ari ng Sugilan Lake. Hindi ko alam kung may-ari o janitor. Maganda yung facilities nila. Ito ang mga umatendo. Nandiyan ba kayo? Tingnan nyo dyan. Ang inaalagaan ni Fry Mike. Ito eh. Ano pangalan nito? Tapos gabi, blowout si Fry Mike represent. Kasama namin lahat ng mga pare sa Bicol. Yan si Father Anseo. No? Si Fry Henry Napa. Tapos, ito, blessing na. Noong subukan. Oo. Ayan. Si Father Reyes ba yun? Okay. Pagkatapos noon, ito si Fry Mike may pampalambot para sa mga pare, no? Parating may dala yung wine. Si Father Liklik, ang prior pa noon sa Legazpi, no? Kaya kinabukasan, ito na yung misa. Ito, nandiyan si Father Ramiro. Tapos si St. Thomas Aquinas. Father Santos, okay. Yan. Ayun. At si Friday, sarap na sarap dun sa mangga. Pero ang maganda dito, si Father Liklik, talagang marunong makisama. Bago po umalis, lahat may Fitbit. Hindi ko alam kung natatandaan niyo pa ba kung ano yun. Hindi naman palagay ko bagoong yan. No? Pero yun yun. Kaya biniyayaan. Ngayon prior ng manawag. No? Ito na, punta na tayo doon sa Pugaro. Sa Santo Domingo Chapel ata yan. Itong contribution ng Philly through Fry Mike. No? Milyon-milyon ito. Pinatayo. Kaya yung si Fry Andy, ewan kung bakit tumatakbo. Tapos, ito, samot-samot na, hindi ko kasi alam kung kailan nangyari ito. Pero tatandaan ko nun, pakatay ng bata. No? Si Fry Mike, tapos lechon. Bakit? Kasi pakakainin natin noon, 3 barangay
Alam niyo naman sa probinsya, pagka nagkita-kita yan, miskin, hatak na yun eh, no? Ayan si Fry Ping, nung buhay pa, no? Ito, nagdatingan na yung mga bata at yung mga regalo na. Ang dami nating pinamigay na regalo noon. Tapos, nagkita kami ng classmate ko, si Father Atong. Nagkita din natin noon si Bishop Jun. At yung isa ko pang ka-eskwela, si Fray Norberto Castillo, dating rector ng UST. At ito yung Magnificent Nine. Nagdibuho ako noon ng Fray Ingo, nagustuhan ni Fray Mike, kaya Ewan Fisher. At ito si Fray Jason, may sikreto silang dalawa, ewan ko ano pinapanood nito. Eh, di ko malimutan si Fray Jason. One time, pinakita yung tulakop kung nasa Reno, kakapit ako sa iyo. And everybody was listening intently. You can hear a pin drop. Then all of a sudden, biglang may kumalabog. Hindi ko alam kung bakit kumalabog. Nakita ko si Fray Jason nakatihaya. Okay. So, etong lahat yung umaten during that time. Tapos, punta tayo sa Arsobispado ng Dagupan. Sinulatan ko si Bishop Sok kasi during that time sa Letran, ako yung regent. Second year high school siya. Kaya medyo kilala niya ako. Kaya inimbitahan tayo dun sa Arsobispado. At hindi lang yun, pagkatapos nating mananghalian, iginala pa tayo dun sa kanyang simbahan. Dalawa, nagkalapit, no? At nakipagharutan pa dito sa mga affiliate. Ayan. Tapos, ito yung pangalawang chapel. So, ang maganda sa affiliate, itong contribution ng affiliate to Fray Mike, dalawang chapel ng Manawag ang naipagawa. Yung pangalawa, St. Raymond de Peñafort. At because of that, ito naman yung binigay sa kanila. Tapos, meaning of the Mass explained. Ito yung break ko sa Philly. Kasi nung umpisa ako sa Philly, if you remember, parang pulot boy lang ako. Pulot boy sa Facebook ba? Pagka may mga gatherings, picture ko, tapos lalagyan ko ng caption. At yung caption, yung inaabangan nila, kasi parang nagagandahan. Pero from just writing those captions, all of a sudden, a friend of mine from Guadalupe called me, Alex Alcantara, at siya daw ang head ng lay ministers. Kaya sabi niya, walang kaalam-alam itong lay ministers tungkol sa misa. Pwede bang magbigay ka ng talk. And so that's what happened. Nung malaman ni Fray Mike itong talk ko sa Antipolo, sabi niya, gawin nating libro. And that's the beginning of my writing career. At pakatingnan nyo yung cover nitong meaning of the Mass explained. Si Father J.S. yan. Kaya tamang-tama yung dating niya na yun kasi part of our history. At ang complaint Father J.S. pambira naman Friday, pinakita mo ako tinago mo pa yung mukha ko. Pero nabiyayaan. Rector ngayon, sabi nga ni Father Rolando de la Rosa, Rectum Magnificum. Angelicum. Okay, so book launching. Okay, go. Ito ang greatest supporter natin. Si Father Provincial noon, Father Principal. Ever since. At ito yung unang umaten ng book launching dyan sa Abednego. Tapos noon, ang ginawa ni Fray Mike, inimbita na ako para magsalita ng meaning of the Mass explained sa talis niya, sa Estrada. During that time, sinuportahan ako nila Fray Jason at Fray Jimmy.
Yan. Yung pamilya ni Fry Mike, yan. Tapos, the following year, inimita na naman ako ni Sister Jessica. Punta kami dun sa restaurant. At pagkatapos noon, alaminos na. Ito, participants of the Mass Explained. So, during the time, si Fry Mike namigay ng mga Biblia, ang laki ng Biblia, mga rosaryo, at saka yung meaning of the Mass Explained. Yan, si Fry King, may nagsasalita pa nung nag-share, nalimutan ko na kung yung sinabi nito, pero very touching. Tapos noon, Our Lady of Manawag Parish, si Father Alan yung nagsabi na he has been a priest for so long, pero nung lang siya nakarinig ng presentation ng Mass. Very clear, very orderly, at ang biro pa nga niya, very Dominican. Tapos noon, book launching of Talambuhay. Kaming dalawa ni Fry Jimmy, ewan ko, lagi kaming pare, pero wala kaming gaanong alam tungkol sa buhay ni Santo Domingo. During my time, kasi wala pa naman yung Bicar, wala pa naman eh. Kaya talagang naging pare ako, wala akong gaanong alam sa buhay ni Santo Domingo. Kaya yung class namin ni Fry Jimmy, kailangan talagang more or less, malaman natin yung buhay. No? Kaya nagtataka ako, unang-una, bakit tumagal ang PDE ng 20 years? Palagay ko, tama yung sinabi ni Father. Talagang ginagabayan tayo ni Mang Santo Domingo at ni Mama Mary. Kasi during that time, nandun ako sa US pa noon. US pa noon. Tapos, ang bala ko, talagang manatili doon. Ang sarap din ng buhay sa US. Then all of a sudden, pinatawag ako dito. Hindi ko alam kung bakit. Ngayon, alam ko ang dahilan kung bakit ako pinatawag. Nabigyan ako ngayon ng purpose na ang gagawin. And that is writing books about the same. Kaya ito ang book launching ng Talambuhay noon. At nilabas doon sa Manila Bulletin. And I was invited to talk dito sa Aguja, Philippines with Barbie Atienza and Rina Tolentino. Tapos, sinundan naman ito ni Fry Jimmy, Founding Heaven, radio talk show o Talambuhay. Tapos, one time, nag-meeting kami, ang tanong ni Fry Mike, ang sabi daw nung misis niya, Sister Jessica, meron tayong Talambuhay, meron bang comics? Sabi ko, wala pa. Kaya ang sabi ni Fry Mike, gawa ng comics, ang sagot si Sister Jessica. And so that's what happened. Kaya, na-focus yung buhay ko dito sa trilogy of books. Kasi, yung 800 years, sa halip na isang libro lang yung gawin, para mas matindi, 3 libro. And this was possible kasi nga, I gave 6 hours a day the last 7 years. Kaya every year, walang palya, parating lumalabas isang libro. And now I realized that I'm the full-time employee of the Philippines. Gratis et amore. Pero I love it. Tapos, punta na tayo sa Catholic Business Forum. We have to be engaged in the world. Kaya kailangan natin yan. Kaya kaunahan nating patakuhin, Honorable Geraldine Man. Yan si Fry Jimmy. Yan si Jen. Tapos si Mayor Isko. 1 million ata yung nag-view dun sa FB. Kasi maraming following na yun. Tapos noon, I think there's always been part of the PDE. Yung pangatlo, si Honorable Edsel Lagman. Tapos noon, Philip Bisita Pamilya. Gusto ni Fry Mike ma-visit itong mga malalayo. Kaya ang kauna-unang Bisita Pamilya, kay Fry Joe Comprendo.
kasama namin si Amang Adalid, siya nagmisa noon. At ang hindi ko malimutan noon, itong Quezon Puti. Quezon Puti, napakasarap. Tapos noon, kay Carlos. May cancer noon kaya dinalaw. Si Fry Joel, yun, nagbigay pa ng t-shirt. Ito yung nahalong tatlo. 2006. Mga totoy pa, batang-bata. Ito si Resty. Hindi ko alam si Resty yan. Mga totoy pa. That was 20 years ago. Ito, tayo punta sa Manawag, Father Almonte. Yung katabi ata, si Mangon ata yun no? Tapos, ito na yung bisita kay Fry Jason. Mukhang birthday niya. Kaya nagpunta tayo doon, nandun din si Father David. At ito, hindi ko si Gerard pala, nandun din. From Pilipino pa yan. Kasama niya si Sister ko, nandun din. At nung makita ko si Fry Joel, nasa computer. Mukhang election officers na natin. At ito si Sister Helen. Ang sarap ng pateros. Ayun. Birthday nga ni Fry Jason. Tapos noon, ito yung Institute of Preaching. Dito na tayo. No? At ang maganda noon, yung preaching through storytelling by Father Tereso Campillo. Dito ko pinattern yung talambuhay. Storytelling. Yun ang natutuwang. At ito yung mga teachers natin, no? Nandiyan pa si Father Mito Itisagun at yung late Sar Pastori. Ang husay, lema. Pero ang husay mag-deliver. Ito ang FILI graduates, yung binigyan ng certificate. Tapos noon, si Father Sunny, ka-eskwela ko sa Novice, pati si Father Enrico Rosales. Kaya malaking ang utang sa akin ni Father Sunny. Siya yung nagpakalat ng chismis. No? Na ako daw ang gumawa ng lyrics ng You Light Up My Life. Nadinig niyo ba yun? Hindi niyo nadinig yun? Si Father Alex Ignacio, tinawagan pa si Linda. Ang sabi niya, alam mo ba na si Jigs ang gumawa niya? Kaya si Fry Lidio tinanong ko, Fry Jigs, ito ba talaga na gumawa siya? Sabi ko, secret. Kasi pagka inamin ko babanatan ko ng IRS. Pero si Fry, si Father Sunny, nung nasa Chicago ako, madalas siya, ang daming following niya Kaya ginagawin ko niya sa akin yung encounter niya kay Mother Teresa. Very talented. Nung kami mga, mga seminarista, pinadala kami sa Queta. Parang aral ng directing kay Hero Broca at kay But anyway, ito yung food distribution sa Santo Domingo, no? Tatalon fire victims. Kaya, sa Fray Andy. Tapos ito naman sa Letran, panahon nata ito nung pandemya, no? Tapos ito si Father Jomar. Kaya hindi ko malimutan si Father Jomar. One time punta tayo dun sa Letran, yung Ingo Cancer. Umakit kami doon, biglang nadulas ata, no? Natanggal yung chinelas, nilita. Tumabla kay Father Jomar. Father, may extra matanda ng chinelas. Nagpagulita ng chinelas para kay Lita, no? Kaya hindi ko malimutan si Father Jomar.
Tapos ang price tip. Price tip naman, distribution of grocery kits and prayer booklet. August 6, 2023. Yan, Santo Domingo yan, no? Tapos noon, ito yung one-man army. Grocery maker natin. Private, ayun! Napakatibay nito. Gabi-gabi, talagang nakita na. Pili Grand Reunion, San Fabian. No? Pili Grand Reunion, Davao. Pili Grand Reunion, Calamba. Nag-courtesy call kami nung kay Father Nak. Ano, wala. Kaya, for one day, siya ang umupong rektor. No? Then it's my turn to give a talk about the vision for the Philly. At ang vision ko noon, in every Dominican university, there should be an office of the Philly. Kasi ibig sabihin, nag-satellite na eh. Nag-satellite na, kailangan kung saan nandun yung UST. Ano? Kailangan may opisina din doon ang Philly. Kaya kailangan ayusin natin yung membership. Ano? Kailangan i-open natin kung sa iba para talagang dumami. Kasi lifeblood eh. Lifeblood ng in organization membership. Ito, book launching na. During that time, I consider this to be the apex of my writing career. Ano? Basta ako matapos ito, okay na akong mamatay. Kaya lang, ayaw pa ni Lita. Kaya hanggang nakatayo pa rin ako. Huwag mo akong iiwan. Sabi ko, pagka ikaw namatay, talagang maglulupa sa'yo. Kasi kailangan talaga. Actually, yung brains, ako lang tayo kasulat eh. Ito yung umaga, ay nako. Sounding board, talagang ang sakit na ng tainga sa lahat ng mga ideas na binibigay ko. Pero siya yung pagka masyadong lumilipad, binababa niya. So, very helpful sa akin. Ito nga palang sa tuwa ko dito sa kay Bishop June, no? Kasi for so long, yan ang sumuporte sa lahat ng mga 7 books na, yung natapos ko, no? In every 7 book, parating siyang nagbibigay ng message ko, no? Kaya malaki yung bukan ko. Kaya, kinontrata ko itong si Don Ales na magbigay ng statwa. Kaya, very special yun kasi ginawa yun doon mismo sa loob ng simbahan ng Santo Domingo. And the one who suggested that is Father Joma. Father Joma, ano, malay natin pwede pala yung book launching. No? Pero si Father Joma at si Father Tirao naman ang okay. No? Kaya very special yun kasi during the time, may ginawa akong pula tungkol sa Birhen ng Bangbat. At parang nakita ko doon talagang yung mga circumstances na pinagsama-sama. Tulad na yun. Father Benson. And he's been a part of our Philly journey. Ang problema lang kay ito sa Kapenglo, yung book launching ng St. Dominic, a Saint for Impossible Process. Ang problema lang kay Bishop, nung bigyan natin ng estatwa, ang sabi niya, pagka nagbigay kayo ng estatwa, kailangan kasama kayo sa paghahatid. Dapat yung mga Philly maghatid sa akin sa Alaminos. Ganon ang nangyari. Kaya punta kami yung doon. No? O time ni Fry Steve Saliba yan. Kaya dinala doon. And at the same time, namigay natin si Fry Mike ng mga regalo at nag-usap-usap para yung Alaminos maging part na ng ating journey. No? Ito, Tabing Dagat Restaurant. Pwede na si Fry Jimboy. Superman.
Ulit na lang ito, Superman. So, ito yung pangalawang strategic planning sa Giginto, Bulacan, no? Fry Odi. Ito yung mga umaten. Ang ganda ng statwa, oh. Yung St. Dominic, ang laki. Superman. O, pagkatapos ng Superman, yung mga proceeds doon, binigay sa Alaminos, no? Tapos, nakipag-connect siya sa Bank of Commerce. And during that time, nagbigay na din ng comics, 100 comics doon sa mga bata, ano? Ng Santo Domingo. Tapos noon, ito na, Bagyo, St. Isidore's, no? Punta ang Philly at namahagi ng mga goods para doon sa typhoon victims, no? Ito yun. And at the same time, to si Fry Bong, ito na, nakipag-usap na sa youth ministry, sa Alaminos, no? Para yung project natin doon, gawa. At kaya ako bilib kay Fry Jimboy, nagawa nila ito. Actually, yung idea nito, nagsimula kay Bishop June. Sabi ni Bishop June noon, kailangan sumulat ng libro ang TV kasi hindi ko alam kung bakit nag-aalisan itong mga seminarista. At si Friday yung mga nagsabi, si Friday ang nagsusulat dyan. Pero walang nangyari kasi walang nag-take over eh. Kaya ako bilib kay Friday Jimbo and his staff, no? It took 20 years. 20 years bago magawa ito. Pero nagawa. And this is a milestone. Pero, last week, ito yung nakita kong message. No? Kasi ang pangalan ko, Isaias. The prophet Isaiah. A prophet can see the future. So, what do I see for the Philippines? Ito yung nakita ko. Ito yung dati nating pangalan. Makapagtayo ng sarili nating either a great house or something like this. No? Nakita ko, posibleng na ngayon. Posible na. Kasi pag kami nag-umpisa, tulad ni Manny Pacquiao, kung dati wala naman tayo, no? Pero nung 8th Division Champion siya, nagdati na kasi nakita mo nag-Pilipino, pwede pala, may nakagawa na eh. And Alex Iala is doing that right now. Later on, maraming magiging tennis nun. Pero dito, kung makita ko si Sister Abby, na nagtayo ng Regina Rica. 14 hectares. We don't need 14 hectares. Maaaring 2 to 3 hectares lang. At yung mga buildings niya, kaya ako pinabahan. Kasi nung nagre-research ako dito, bigla ko nakita yung picture na ito. Ano nangyari yun? 2018, nung dali ako ni Fry Jojo, dito sa Regina Rica. Construction time, kasagsagan ng Regina Rica. Nandun na ako. So nakita ko yung botong sa akin. Nagpag sa dito, kung sa dream namin sa Philip, doable. Kasi ang maganda dito, Sister Eddie, for me, it's a miracle kung paano niya nagawa yun. And at the same time, hindi siya tumigil doon. Pumunta pa sa Davao del Norte at nagtayo na naman ng isa pa. Can you imagine that? At pangatlo, dito sa Tagaytay, may 5-story building siya. Kaya kung bagay sa amin, ikukumpara mo, ikumpara natin, sisiw na lamang. At ito pa, ang nakita ko noon, Bishop yun. Nag-bless. Bine-bless niya noon yung Garden of Indigenous Forestries. Kaya nakita yung mga circumstances. Nagkita kami noon, nakasombrero pa. Siya yung nag-bless. Kaya ito, mga circumstances na nakikita ko nagtuturo sa atin na gawin natin. Na it's in our power right now. Kaya I don't know how, I don't know when, but I can feel in my bones that it's doable. Ngayon, ito yung latest book ko, ito yung novel, The Rose and the Flame. A priest, a
heretic, an impossible lie. Kung binabasa ko na ito dun sa mga literary critics, they say that it's really extraordinarily good. Kaya I'm looking right now for a literary agent to sell this to a publisher. And when that happens, I promise, kalahati, ibibigay ko sa PDE with the approval of my wife, Lita. Ito, yung vision ko sa Filipino, in every university, there should be an office of the Philly. Today, I'm glad to report that this is happening already. Ang problema lang, hindi Philly. Ang problema, Tape Inggo. Tape Inggo, na ang Friday. Bakit? Kami pamili, mag-uumpisa ng Tape Inggo sa Letran. Pagkatapos nun, UST. Pagkatapos nun, Manawag, naapnahan tayo. So, what we have to do right now is to prove our worth. Na pwede tayong sumabay sa ganyan. No? And what I can see na practical gift sa atin ng ating training sa Dominican, yung talagang Dominican education. I believe that life is all about seeing. At yung Dominican education natin ang nagbigay sa atin ng eyes to see the world, eyes to see reality, and our practical gift is problem solving. Kasi kung muna, let's consider fragment. Tinuruan ba tayo sa kumbento kung paano magnegosyo? Hindi. Wala naman tayong kasi dun eh. Pero because he was able to figure it out. Interpret mo. Alam niyo ba, it is a priceless gift sa mga kabataan ngayon kung paano magnegosyo. And he's got it. President of 7 international companies. And I looked at Refinet, ranked number 1 among cosmetic manufacturers. Kaya in terms of value, walang tatalo dito eh. Dalawa lang ang babagsakan ng mga kabataan. Either magnegosyo yan o mamamasukan yan. Pagka nagnegosyo yan, grabe. Hindi ito yung MBA professors na just teaching, no? Ito, he actually did it 7 international companies. Kaya, yun. Kaya nga, nangyari nga niya na wala kang matumili ko no? San Agustin, ang nagbigay ng parangal, Doctor of Humanities, honoris causa. No? At hindi lang yan sa mga kabataan, political, no? SBK, parangal, binigyan. Samahan ng bagong kabataan. O ngayon, kung hindi pwede magnegosyo, mamasukan, maging empleyado. No? O sino na ang pambato natin doon? Fried Jimmy. Si Fried Jimmy, palagpakan natin. Siyang turik doon sa DAP. Yung DAP, yun ang think tank ni Marcos, yung the best minds in the country, tulad ni Oli Corpus. No? Eh siya yun. Ngayon, tinuruan ba tayo sa kumbento kung paano magbenta ng lote at bahay? Hindi. So, pero siya ngayon, Vice Chairman, RGD Group of Companies, real estate for 20 years. Sino makakatalo dyan in terms of experience? Ha? O kaya, yung dalawang yun, ito yung value natin sa Dominican universities. No? At pangatlo, kung ipapahintulog nyo, ayan, Luz, eto ka. Palakpakan natin si Luz. Kaya may bahay ni YGB, Rotary Club, no? Lahat na ng medalya ng YGB. Yun naman sa akin, how to elevate prose poetry. Kasi ang nakita ko, lahat ng pare, alam mag-sermon, prose. Pero sa pula, wala. Kasi hindi nga naturuan. Hindi naturuan. Kaya sabi ko noon kung si Felia Di Malanta ang nagturo sa kurista, napakarami na yung mga matata.
Hindi natin kailangan yung English literature. Magsasabi ko ano yung metaphor, figures of speech. Ang kailangan natin, practicing poem. If we could hire the best national artist, because that is what St. Dominic would have done, giving the very best to his Dominican friends. Kaya ang nangyari noon, nandito pa ako noong 1973, ano? Ito yung Palagtas ng Taon Award, Surianong Wikang Pambansa. Kaya, inimbita na ako ng Our Lady of Guadalupe Minor Seminary to give a talk on how to elevate prose poetry. Kailangan yung mga pare, sanayin ng figures of speech, especially metaphor. Yun ang tindahin. Alam natin yung doktrina, pero yung delivery na in terms of figures of speech, wala. So, what I'm saying is, punong-puno ng gold mine itong PBB. Kaya, kung sino gusto maging attorney, ayan si Fry Jason, prosecutor. Ito si Fry Rex, education, principal. Asan si Fry Rex? Ayun. Okay. Saka yung misis niya, principal din. Gano'n na? Yeah. Kasama ba? Kasama? Nandito. Very good. Oh, let's give them a hand. At pangatlo, politics. Hindi ko alam, si Fry Gerard pala. Presidential awardee. And for the next 3 consecutive years, most outstanding LD or regional office director, appointed siya ni Gloria Macapagal, Rodrigo Duterte. Kaya ibig kong sabihin, nakita niyo, gold mine of talents. All we have to do is convince the Dominican fathers that we can be of service to them. And the reason why is because tayo, although we left the canon, the walls of the canon, the pillars of the canon, what are the 4 pillars? Study, prayer, community life, preaching apostolate. Kung tayo lumabas sa kumbento, kung tayo umalis dun sa walls of Santo Domingo Canon, I don't know if you realize, we became the walls. Hindi natin iniwan itong walls ng Santo Domingo. We became the walls. Kasi pagka nanggaling na tayo dito, nalahian na tayo. Natataan na tayo. And the reason why I know we can all do this is because of this. Lahing Dominico, lahing Dominico.